Adorable Helper. Episode 1, Probinsya. Isinulat ni Henry Jen Eston. Ang kwentong ito ay nangyari 5 taon na ang lumipas. Kung paano ko nakilala ang isang tao. Galing ako sa ibang lugar para tapusin ang pag-aaral ko. Nang umuwi ako sa probinsya namin ay doon ko nakilala ang isang lalaki. Ang totoo niyan hindi naging maganda ang first impression ko sa kanya. Pero hindi din nagtagal ay may mga bagay akong natutunan at nakita sa kanya. Ako nga pala si Zoan Delgado. 22 years old ako noon nang maganap ito sa buhay ko. Samantala, Mama, narito na ako sa Coastal Road Ma. Saan ako sasakay? Ang tanong ko kay Mama sa linya ng aking cellphone nang tawagan ko siya. Nakababa na ako sa may terminal, nakasakay sa UV Express, at ngayon ay narito na sa sinasabi niyang Coastal Mall Road. Ang init at ang sakit ng tirik at pagtama ng sikat ng araw. Napatawid tuloy muna ako at naghanap ng maaaring nagtitinda ng palamig upang pawiin ang uhaw ko sa nararamdamang init. May convo nga kami ni Mama. Saan ka na ba, nak? Tanong niya. Nandito ako, Ma, yung sinasabi mo. Ah, ganoon ba? Sa may Coastal Road. Opo, Ma. Hintayin ka na pala namin. May hinihintay din kasi kami. Bakit, Ma? Nandito pa kami sa karinderya. Sige pala, Ma. Ilang segundo din yun nang mag-text siya. Anak, may bus na sakayan dyan. Magtanong ka lang at sabihin ang General Street Phase 4. Alam na nila iyan. Iyon din ang sabi ng papa mo sa akin. Basta alam na nila iyan. Magpababa ka dyan. Sige, Mama. Saka ko hinigop ang palamig na binili ko para ubusin na rin bago naglakad para muling tumawid sa kabilang highway. Inayos ko yung backpack ko sa likod na may ilang gamit kasi may bitbit din akong malita na may mga damit. Iyong iba kasi sa laman ng bag ko mga pang-gift ko sa mga kapatid ko. Matagal ko rin hindi nakasama ang mga iyon. 2 ang kapatid ko pero puro mga maliliit na paslit pa. Puro din kami barako. 3 Marios daw bansag pa sa amin ng mga kamag-anak namin. Nako, makauwi lang talaga ako kukurutin ko ng matagal ang mga pisngi ng mga iyon. Nakita ko sa video call ko last time ang tataba na. I am going to hug them also. Pagkatawid ko naghintay ako ng bus na paparating para tignan at pagtanungan yung route na papunta sa ni-decide sa akin. Hindi naman naging mahirap, kasi nagkataon na may isang bus na may sulat na patungo sa destinasyon ko. Nagtanong na rin ako bilang double check. Walang ya. Ang ikinagugulat ko lang ay may iba palang ganap dito. Kahit siksikan na ang pasahero ng bus hanggang may sasakay. Isasakay talaga ng pilit. Arg! Ang expectation ko ay makakaupo ako sa duluhan pero napunta ako sa harapan. As in harap. Nagkaroon ng upuan yung likuran ng driver at kaharap ko naman yung mga pasaherong swerteng nakaupo ng maayos at nakatayo naman saka nakakapit ng mahigpit. May mga tulog at may mga gising na busy sa cellphone nila at nage emote. Para kaming sardinas. So syempre, I have no choice. Sumakay pa rin ako, naupo ng mabuti, at isiniksik ang sarili ko sa harap kasama ng mga bag at malita ko basta ba makabiyahe lang kaagad-agad. Nasa kalagitnaan naman ako ng pagtingin sa social media ko mula sa phone ko nang maya-maya ay tumigil muli yung bus kasi may pasahero. Hindi ko pinapansin iyon. Buweset na rin naman ako. To be honest lang kanina ko pa gina-judge sa utak ko ang nangyayari sa bus na sinasakyan ko sa pagkakaroon ng madami at sobra-sobrang pasahero. Hanggang sa syempre mapapatingin ako sa bagong isasahog sa amin dito sa bus noong may isang lalaking kidaran ko lang yata na may dalang maraming hindi ko alam. May mga supot-supot siyang dala. Iyon nga ang worst. Papasok na siya nang biglaan siyang mapatid dahil sa siksikan na bagahe din ng ibang pasahero bago makapasok ng tuluyan. Ayon, muntikan na siya masabsob. Mabuti na lang nasalo siya nang itinulak ko yung malita ko. Palihim tuloy ako natawa noong mapaungol siya sa pagkabigla at sakit siguro dahil hindi parent enough ang malita ko to support him. At least nailigtas ko mukha niyang tumama sa bakal malapit sa akin. At dahil napahigik-jek ako napatingin siya sa akin sabay mabilis naman ako umasta na parang walang nangyari.
I though magagalit siya but he asked me if sa akin ba daw yung malita. Kahit obvious naman dahil hawak ko yung handle. As if naman. Hindi ako sumagot, hinayla ko lang ng kaunti para paliitin yung handle at itinayo sa harap para ipatong ang sarili ko at maging abala sa cellphone. He pissed me off. Matapos niya ayusin ang sarili niya. Napakagat na lang ako sa labi ko na kung bakit sa harapan ko pa siya dapat tumayo. Biglaan niyang sinaraduhan ng pantalon niya ang view ko sa harapan ng mga pasahero na kaharap sa akin. Tumingin ako pataas sa kanya. At dahil parang taga dito siya ay wala siyang masense man lang na naasiwa ako na yung hiwa ng zipper mula sa pantalon niya ang nahahadjep ng mata ko habang nagsi-cellphone. Seryoso lang ang mukha niyang nakatingin sa labas. Pero wait, teka, kaya ba siya pumunta sa harapan ko ay dahil may kinalaman iyon sa tanong niya kanina sa melite ko. At dahil hinayla ko iyon at mas iginilid sa akin. Isasalang niya ang sarili niya sa harap ko cause he think advance ko nang alam na nagpapolem siyang gusto niyang tumayo malapit sa akin for a better space. Aish, ang slow ko sa part na iyon. Wala na rin lang akong magagawa, pasahero lang din naman ako, kaya nanahimik na lang ako. Sino ba naman ako, hindi naman ako anak ni Ayala para mag-inarte. Siguro na shock lang ako sa ganap ng mga pampasaherong bus dito kung sa bagay malaking bayan ang probinsya namin. At maaaring nagiging ganito ang pamamalakad ng sakayan nila kasi hindi enough o kulang ang mga pumapasada sa ruta na ito. Samantala, okay lang sana kahit tumayo siya sa harap ko pero nainis ako noong magawa niyang sumubsob sa akin. Mabilis siyang natamba noon nang biglaang tumigil ang bus dahil sa pumara na pasahero. Kasero itong bus sa bilis kaya naman noong tumigil ay malakas ang naging impact after tumigil. Sa kabilang banda ay iyon. Naganap na nga, napakapit siya ng dalawa niyang kamay sa magkabilaang balikat ko saka siya nakipagtitigan sa akin, even though kung tignan ko na siya ay parang disgust na ako o sa madaling salita ay annoyed o buweset na dahil mabilis pa siyang nagpakalong sa akin noong may mga bumababa kasi nakaharang siya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa ginawa niyang iyon. Hindi sa akin nakapukaw ang pansin niya bagkus doon sa mga pasahero na bumababa kaya hindi niya ako binibigyang tingin. Hindi ako ganoon kabait kung alam lang niya. Punong-puno na ako, sinamahan pa ng init ng panahon, pagod sa biyahe, at siksik ang sasakyan. Kaya itinulak ko siya na siyang sa wakas. Nagising yata siya na nakakadisturbo na siya sa akin. Pasensya na, sabi niyang ganoon. Kaya napatayo siya ng maayos. But I ignored him instead. Ibinaling ko ang tuon ko sa cellphone ko. At kasabay naman ng pag-act ko ng ganoon toward sa kanya ay hindi na rin siya nagsalita pa. Pero maya-maya ilang minuto din ay mas marami na ang bumababa sa bus. Kaya naman nakaupo na yung binatang nakatayo sa harapan ko. Nagawa niya pa akong tabihan noong lumipat ako ng upuan. Sa kanya pinantos sa akin na humihingi siya ng pasensya dahil sa nangyari kanina. Napabuntong hininga na lang ako at kunot ang noo na tumanggaw-tango sa kanya. Beside hindi naman ako ganoon kasama ang ugali na dala lang talaga ako sa biyahe. At aaminin ko na napagbuntunan ko siya dahil sa nagawa niya kanina. Gusto niya siguro makipag-usap sa akin noong patuloy siya na nagsasalita sa akin pero dahil bored sa kamudi ako na tao at hindi basta-basta nakikipag-usap kung kanino ay hindi ko muli siya kinibuan hanggang sa tumigil siya. Maya-maya pa, nagkakamali ako ng binabaan. Iyan kaagad ang first impression ko pagkababa sa akin ng bus na sinasakyan ko sa lugar na sinabi ko na ibaba ako. Akala ko talaga ito na iyon, pero hindi. Ibinaba ako sa tapat ng isang grocery store. At naalala ko na sabi ni Mama sa akin noon ay doon sila nakapwesto at kung babiyahe ako ay magpababa ako kung saan sa kaliwang bahaging daan ay may mga nakatayong nagtitinda at maraming tao. Parang mini palengke ganoon ang pagkakaayos. And I think hindi ito iyon. Dahil ang nasa kabilang daan ay isang furniture at Korean store. Napahaplos na lang talaga ako sa mukha ako. Ang loko ng driver na nagbaba sa akin sa lugar na ito. Pagod na ako din obol niya pa dahil sinubukan ko magtanong at tama nga ako ng hinala na hindi dito iyon.
Sa Phase 3 ako bumaba at hindi sa Phase 4. Sinabi sa akin ng napagtanungan ko na diretsuhin ko lang daw yung daan na itinuturo niya dahil pwede namang lockerin. Malapit na lang. I trust that words of him. Akala ko talaga malapit pero hindi. First, may pera naman ako, sana nag-tricycle na lang ako noong may nag-alok sa akin kanina dahil sa wagas na paniniwalang malapit na lang. Sa wakas nakarating ako may sumando sa akin sa Phase 4 noong sabihin ko sa kanila na pagod na ako kasi nagkamali ako ng binabaan. Guess ho kung sino nanando. Maging ako ay nagulat man din. Iyong lalaki kanina, ikaw, sabi ko nga nabungad sa kanya. Hala, nagulat din siya. Ikaw pala si Zoen. Dagdag niya, kasi yun nga nakasabay ko siya at wala siyang malay. Wala din naman akong alam. Heto nga at pinagsisisihan ko bigla na sana pala nakipag-usap ako kanina, iyon pala kilala niya si Mama. Pero sino ba siya? Bakit siya kilala ni Mama ko? Ako nga, saan sina Mama? Iyon lang ang nasalita ko sa kanya pagkatapos kinuha na niya iyong molito ko na dala para tulungan ako pero hindi ko ibinigay kahit pilit niyang hinihingi sa akin iyon at inaagaw. Malay ko ba na modus pala? Nababasa ko sa mga news dati na talamak ang ganito sa Manila iyong mga klase ng budol-budol. Nasasakop ng probinsya na ito ang Manila parang 2 oras lang mula sa kinababaan ko ay Manila na. Pero hindi pa kami dito nakatira may bahay kami mas malayo pa daw sabi ni Mama. Malapit sa dagat, tubong ibang probinsya kasi kami at dahil hindi ko maiwan ang pag-aaral ko ay nauna sina Mama at Papa sa lugar na ito. Pangsamantala ay kinupkup ako ni na tita at tito mga mababait sila. At ilang taon din bago ako nakagraduate, nag-usap-usap na kami na si Mama pinapauva na ako. Tutal kaya naman na namin. Nasa akin na daw kung anong papasukin ko na trabaho ay suportado nila. Actually nabanggit nilang maraming opportunity dito. Kaya ni-grab ko iyon. Kuya Zoen. Narinig ko kaagad ang sigaw ng isang kapatid ko, kasama niya ang bunso namin. Ang liliit nila at nakakatuwa na hindi siya iyong malayo ang loob na bata lalo na hindi ako matagal kasama. Mabuti na lang talaga nandyan ang video call. Kaya nga lang sa bunso ay medyo may lang sa akin. Agad-agad ko silang niyakap na dalawa, pero kumalas agad ang bunso namin na parang takot sa akin. Baka he see me as a stranger pa. Pagkatapos noon ay hinayla nila ang jacket na suot ko nang makita ko na ang karinderya ni Mama na as usual maraming customer. Masarap magluto si Mama Zoen, anak, sigaw ni Mama na abala. Nakangiti siya na halos pinipigilan ang luha ng, Grant, ikaw namumuna dito. Sabi niya noong mapatingin ako sa lekake na siyang tinutukoy niya. Iyong lalaki na sumalubong sa akin at nakasabay ko. Opo. Turan nito saka naman lumabas si Mama sa karinderya para salubungin ako at yakapin ng mahigpit. Tuluyan na ring napaiyak si Mama at humingi ng despensa sa customer niya kasi daw ang tagal daw ako hindi nakasama at sobrang namimiss ako ni Mama. Sobrang namiss ko rin sila. Agad ako tinulungan ni Mama sa mga gamit ko pero tumanggi ako, kasi kaya ko naman. Pagkatapos ay pumasok na kami at inalok ako ni Mama na kumain. Tamang-tama ang tagal ko rin na hindi natikman ang luto ni Mama. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Ipinasok at inilapag ko muna sa loob mga gamit ko saka ako samalo sa tabi ng mga customer. Napapangiti na ako pero napawi iyon noong yung lalaki ang mag-serve sa akin. Inutusan siya ni Mama dahil sa busy sa pagsasalok ng ulam at kanin ng ibang customer. Sino ba talaga siya? I mean anong related niya sa amin? Pangiti-ngiti pa siya sa akin, na akala mo ay close kami. Kung hindi ako nagkakamali ay maaring helper siya ni Mama. Kukumpirmahin ko na lang. Parang nagbago siya bigla ng timpla kanina parang hindi siya kumain pero ngayon kung magsalita at umasta ay napaka-indek niya. Parang nag-ibang tao, ika nga nila. At natutuwa sa kanya yung mga customer lalo na at nakakabatuhan niya pa ng joke ang mga ito kahit corny ay bentang-benta. Ganoon na rin si Mama ay tawa ng tawa. Napakagiliw talaga ni Grant at napakagwapo pang bata. Salita ng isa sa mga babaeng customer.
Sinabi mo pa, sang-ayon ni Mama. Kaya hindi ako nagkamali na maging helper ko siya dito sa karinderya. Napakasipag din na bata iyan. Dagdag pa ni Mama, so confirmed ngang helper siya dito. Sa kabilang banda, aaminin ko na nagselos ako because of him. Para kasing nandito na ako pero ang pansin nila ay nasa taong iyan na walang ginawa kundi magpapansin. Lalo na noong dumating yung mga kapatid ko na niyayakap-yakap siya. Parang may part sa akin na nainggit. Hindi na lang ako kumibo para kasing mas busy sila sa taong iyan. Natapos ang buong araw na nagtitinda sina Mama. Hapon na, gusto ko tumulong sa pagliligpit noon nang biglaan ba naman siyang umasungot. Iyong taong iyan. Ewan ko ba, bad trip ako sa kanya. I insist na tumulong pero kesyo kaya na daw nang papansin na helper kaya nakita ko ang ngiti ni Mama sa kanya. Nagpumilit ako na gusto ko tumulong tapos nakipag-agawan pa siya, kaya naman may nabasag na platito. Hindi man pinaramdam sa akin pero galit si Mama. Nang sinabihan na lang niya ako na maupo, mas naging pabor pa siya sa helper na ito. Buweset. Hindi naman ako ingetero o soloso pero pagdating sa pamilya ko kasi lalo nakakauwi ko lang. Para kasing naramdaman ko that Grant stole the spotlight of mine. Dumating si Papa galing sa work niya para sunduin kami. Nakita ko rin ang closeness ng helper sa kanya. Para bang biglaang na out of place ako sa hindi ko inaasahan. Bagsak ang balikat at parang mas nanghina ako sa pagtrato nila sa hindi nila kano-ano. Nasa likod kami ng sasakyan magkakasama pero siya lang ang kinakausap nila at nagtatawanan sila. Sumasakit lang ang ulo ko sa selos, kaya nakatulog na lang ako. Samantala, legit halos tabing dagat nga lang ang bahay namin. Marami ding iba pang bahay dito at actually may malapit na resort na ilang lockeran lang. Nakatulog ako sa biyahe at paggising ko nasa isang kwarto ako pero wala sila. Agad-agad naman ako lumabas kaya nasaksihan ko nga na tama iyong sinabi ni Mama na malapit sa dagat ang bahay namin. Napalakad-lakad ako para tumingin-tingin lang, nang maya-maya ay makarinig ako ng ingay na parang kaluskos at agos ng tubig sa may bande ng likod ng bahay. Pumunta naman ako at sumilip nang magulat ako pagkakita ko sa helper na naliligo ng nakahubot-hubad gamit ng isang poso. Napalunok na lang ako sa built ng katawan niya at napatingin pa dito. Walang halong masli siya naman. Not bad. Napatango-tango ako. Nang magkagulatan na lang kami noong mapasigaw siya nang makita niya ako na actually dahil akala ko kung ano ay namulot. Agad ako ng daspordo sa may kahoy na panggatong. Isa rin siguro yun sa nagpagulat sa kanya bukod sa embarrassment na makita ko siyang walang saplot na agad niyang tinakpan ng mga damit na dali-dali niyang hinablot. Zoan, gising ka na pala. Pagbati niya nang nahihiya sa akin. As if naman, kung batiin niya ako parang 10 years na kami magkakilala . Napakagat lang ako sa labi ko at napairap. Sabay hajijek ng tawa dahil sa mukha niya. Hoy, sabi ko. Masyado ka namang protective sa katawan mo. Ano naman kung nakita ko iyan, meron din naman ako niyan. Dagdag ko, ang OA naman. Huwag ka mag-alala, hindi ko nakita yung birdie mo. Ano maliit ba, kaya hiyang-hiya ka dyan. Natawa pa ako, hoy hindi defensive niyang wika. By the way, ano pang ginagawa mo dito? Diretsahang tanong ko, hindi naman rude. Tanong na parang nagtataka lang kung ano pa ang ginagawa niya sa bahay namin. Akala ko kanina nakisabay lang dahil baka parehas ng landas tapos ibababa kung saan siya nakatira. Pero hindi naliligo, saad niya. Oo alam ko namang naliligo ka. Ang tanong ko lang ay bakit nandito ka pa? Turan ko, saka wala bang paliguan sa kanila? Hindi niya ako sinagot, napaduko siya. Sa bagay na pag-isip-isip ko rin na baka hindi pa tapos ang trabaho niya dahil may hagasin pa nga naman. Napatingin ako sa gilidan. Binago ko yung tanong ko. Saan sina Mama at Papa saka mga kapatid ko? Namalengke sila sa pandagdag menu bukas. Sagot naman niya saka ako napatangu-tango at napamewang. Oo nga pala kailan ka kinuha sa karinderya. Curious lang ako sa kanya. Matagal na, turan niya. Oo, sige. Maligo ka na ulit Jots.
Sagot ko naman sabay tawa saka ako tumalikod mula sa kanya para pumasok sa loob ng bahay at pumunta sa kwarto na kinahihigaan ko kanina. Malamang kwarto ko ito kasi nakalinis at maayos. Sakto dinala na rin yung mga gamit at damit ko sa kwarto, kaya pinaglalabas ko na para tupiin ng maayos ang mga damit at kumuha na rin ng pamalit ko sa suot ko. Halos ilang hours ko na rin suot Ligong-ligaw na ako, nanlalagkit ang katawan ko dahil sa pagsalok ng ulam sa maghapon. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa biyahe kaya inaantok ako o dahil sa paghiga-higa sabay pikit na ginagawa ko kapag nangangawit ang katawan ko kakatupi pero hindi ko namamalayan nakatulog na pala ako ulit. At maya-maya naramdaman ko si Papa na binuhat ako para iayos ako at kumutan. Narinig ko kasi yung boses niya pagod na pagod sa haba ng biyahe ang anak ko, iyon lang kasi parang antok na antok talaga ang diwa ko. Tapos noong magising ako, magugulantang na lang ako noong pagmulat ko ay may nakayakap na sa akin. Manlalaki ang mata ko, saka ako mapapatingin nang makita ko yung helper na katabi ko. Katabi ko natulog. Mabilis ko siyang itinulak at nagising siya nang wala sa oras dahil sa ginawa ko noong mahulog siya sa higaan. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Tanong ko, saka lamang siya nanahimik noong tumayo siya at hindi ako pinansin para lumabas ng kwarto. Pasensya na, ang salita niya na narinig ko. Hinabol ko siya saka ko hinatak ang kamay niya pabalik sa akin. Sabihin mo nga, anong ginagawa mo dito? Tanong ko ulit saka ko lamang siya binitiwan noong makita ko na parang maiyak na siya pero pinipigilan niya lang. Doon naman dumating sina Mama. Sa kanya kinumpirma na nakikitira sa amin ang taong ito. Ha? Ano? At ang kwarto ko ay naging kwarto daw niya. Hindi na daw nakapag-polem at nagsabi sa akin na magse-share kami ng kwarto kagabi kasi bagsak na bagsak ang katawan ko. Ayaw naman daw ako istorbihin nila Papa at Mama.